Alam mo bakit, Raffy Tulfo? Kilala na ng mga tao kung sino ka. Kilala na nila. Kilala nila yung AXIS, kilala nila yung Tulfo. Nagkaiba doon sa kaso na murder, rape na sinasabi ni Raffy Tulfo. Pero nonetheless, ako nga, sinasabi ko, hindi dahilan yung gravity ng kaso para mamahiya. Pero doon pa lang, malalaman nyo na wala sa lugar itong si Raffy Tulfo. Bakit? Gusto niya lang umepal. Pero you are irrelevant. Alam mo bakit, Raffy Tulfo? Kilala na ng mga tao kung sino ka. Kilala na nila. Kilala nila yung AXIS, kilala nila yung Tulfo Brothers. Tahimik sa korupsyon, maingay sa pambababae. It's either kayo ang gumagawa o ibang tao. It does not matter. Oh. Tignan nyo to. Ito yung ililipat siya sa Parañaque City Jail. Yes, sir. Ano po? Sir, nakapag-bail ka na? Sir, kumusta ka na, sir? Sir, kumusta ka? Ayos lang. Ayos na. Sir, nakapag-bail ka? Mag-bail pa lang. Mag-bail pala. Okay, nakapag-bail ka, sabi magbi-bail pa lang. Siyempre, ang tanong ng maraming tao, bakit hindi siya nag-bail? Eh, madali lang yan. 120,000 lang, di ba? 120,000 lang yung bail. Eh, trilyonaryo ka. Bakit kaya hindi nakapag-bail? Alam nyo kasi mga kabatas natin, kapag na-revoke yung kanyang bail doon sa kaso niyang human trafficking, tandaan nyo, noong mga panahon na siya ay nasa kulungan, ang kaso niyang pinakamabigat ay yung human trafficking. Okay, bigyan ko kayo ng konting lore. Okay? Nakasuhan niya noon yung illegal use of alias. Na-dismiss yun. Nakasuhan din niya noon yung violation of the optometry law. Ewan ko kung ano yung position niya noon ngayon. Ano na ngayon kung na-dismiss yun o hindi. Okay? So yung dalawang yun, pwede siyang nakapag-bail. Kaya lang hindi siya makatakas-takas o makalabas-labas dahil sa human trafficking. Eventually, napag-alaman ko nga na nakapag-bail siya. Nag-grant yung kanyang petition for bail doon sa human trafficking. Ngayon, kapag ikaw ay out on bail, tapos gumawa ka ulit ng kasalanan, eh pwedeng matanggal yung bail mo. Ma-forfeit yung bail mo in favor of the government. Pera yon na ibibigay mo. Ngayon, kapag hindi ka sumunod doon sa undertaking mo, na unang-una, syempre magpapakita ka, bawat hearing, magpapaalam ka kung lalabas ka ng bansa. Tapos, kapag ikaw ay nakalaya, dapat hindi ka nagagawa ng kahit anong violation ng batas o magpapakabait ka. Kapag hindi mo yung ginawa yung mga yon, kung hindi mo ginawa yung mga yon, pwedeng yung bail mo ay i-revoke. I-forfeit ngayon yung pera mo in favor of the government. Ngayon, merong discretion din yung judge kapag gumawa ka ng isa pang kalokohan na hindi ka napayagang mag-bail. Bakit? Kasi nga, ikaw na ay isang hindi magandang tao na pwedeng makapanakit o makagawa pa ng krimen kapag nakalaya ka. So malamang, syempre, wala pa akong formal na balita kung bakit hindi siya nakapag-bail. Pero yun lang ang naiisip kong dahilan, bakit hindi siya nagbayad agad. Okay? Sabi ni Ricol, automatic ba sa part ng korte attorney or need na may mag-file o mag-inform sa court hinggil sa pagka-arrest ni FM sa kaso ng unjust vexation? Kailangan merong mag-inform sa korte. Ganun yung mangyayari dyan. Pero, kung yun tulad ng sinasabi ko, pag-aaralan natin yung mga iba't ibang dahilan kung bakit hindi pa siya nakalaya. Kasi, tulad ng sinabi ko doon, yung premise ay trilyonaryo siya. Ibig sabihin, marami siyang pera. Bakit hindi siya nag-post ng bail? 'Di ba? Unang-una, wala siyang pera. Pangalawa, baka hindi pa kumpleto requirements niya. Pero ang problema ko dyan, kahit hindi pa kumpleto yung requirements mo, tapos, ikaw ay kinulong sa kasong pwede ka naman mag-bail. Usually, hindi ka trina-transfer sa city jail. Diyan ka lang sa mga temporary detention centers. Tapos, syempre, antayin ka mag-bail kasi magbe-bail ka naman. Kasi mas mahaba, mga kabatas natin, yung magkakaroon pa ng commitment order. Tapos, dadalhin ka sa presinto o sa kulungan. Ito, dadalhin siya sa city jail. So, yun. Baka nga, na-revoke o kaya na-forfeit yung bail niya doon sa kaso niya ng human trafficking. So, tatlong pwedeng mangyari. Wala siyang pera, wala pa siyang requirements, o kaya hindi siya makapag-bail kasi pwede siya mag-bail dito. Okay, pwede siya mag-bail dito. Pero kapag na-forfeit o na-revoke yung bail niya doon sa kabila, kahit makapag-bail siya dito, useless din kasi ikukulong pa rin siya dahil sa ibang kaso. Okay? Yun yung mangyayari dyan.
Ngayon, mga kabatas natin kasi, kung kunwari, iniisip nyo naman, kunwari hindi pa na-transmit dun sa kabila, at kung iniisip nyo naman na itatransmit din doon at marirevoke o mapo-forfeit yung bail niya, wala ring silbi na gumastos pa siya ng bail niya dito. Di ba? Yun lang mga kabatas natin, okay na tayo doon, no? Goods naman.